Update mo na nga tayo sa mundo ng basketball at sa ating Gilas Pilipinas. Ito nga, good news sa lahat ng Gilas fans dahil muling maghaharap ang Gilas Pilipinas at kayo na rin itong Australia. Gilas may pag-asa pa ngang makabawi. At mga PBA players dapat na nga bang alisin sa lineup ng Gilas? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe, at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Mukha ngang namaling akala ang ating national team dahil iniisip natin Team C o Team B lang ang pinadala ng Australia at kayang-kayang talunin ng ating Gilas Pilipinas dahil first quarter, second quarter ay sumasabay naman ng ating national team. Kaya nga lang ang naging problema sa third quarter, doon na nga tayo tinambakan dahil sa napakagandang game plan at laro na ipinakita ng mga players ng Australia. Ang ending talo tayo at dito nga sa latest ranking sa Group A, pangatlo na lamang ang Gilas Pilipinas na may record na 2-2 samantalang pumangalawa na ang New Zealand na may record na 2-2 at number 1 pa rin ang Australia na may record na 4-0. Samantalang ang Guam ay tuluyan ng eliminated at hindi na nga makakapaglaro sa FIBA World Cup. May mga nagsasabi naman na kahit daw anong ganda ng game plan ni Coach Tim Cone, kung hindi naman ma-execute ng maayos ng mga players at hindi rin tamang players ang makukuha ay wala ring mangyayari sa Gilas Pilipinas. Kaya naman may mga nagsasuggest na dapat daw ay tanggalin na ang mga PBA players sa lineup ni Coach Tim Cone at ganyan din ang sinabi ng dating commissioner ng PBA na si Sir Noily Ayala sa kanyang post sa Twitter X. Naniniwala kasi itong si Sir Noli Ayala na talaga namang hindi na effective ang mga PBA players sa Gilas. Ang sabi niya nga dito, let's admit also some PBA players should no longer be part of the next Gilas lineup. It's obvious their best games in FIBA are behind them. At sumang-ayon naman ang mga netizen dito nga sa ipinost ni Sir Noli Ayala at ito nga ang kanilang mga reply. Sabi nga, agree, tanggalin daw si Junmar, Optana, si Perez. At sabi naman ng iba, yung mga PBA coaching daw tanggalin din. At may mga nagsasabi naman na tanggalin si Optana, si Thompson at si Pajardo. At meron din nagsasabi dito, Thompson, Optana, Rosario, Perez. Ayan daw yung mga tatanggalin. At ito pa nga, end of era daw ni Pajardo, Newsam, Thompson, Optana, Perez. Dapat daw alisin na sa lineup ng Gilas Pilipinas. Kung tutuusin, magagaling naman talaga yung mga PBA players natin. Kaya nga lang ang nagiging problema kapag international game na, nilabay hindi nila mailabas yung totoong laro nila at napipigilan sila sa laro. Samantalang aminado rin itong si Coach Tim Cone na mukhang hindi na effective yung ginagawang opensa at depensa ng Gilas Pilipinas at mukhang magkakaroon siya ng adjustment sa kanyang game plan, partikular na sa triangle. Ngunit kung ganito lang sana yung gagawin ni Coach Tim Cone, meron ako ipapanood sa inyo ay mukhang magagamit ito sa Gilas Pilipinas at napanood ko lang din to sa Facebook Reels. At ito nga, good news, may pag-asa pang makabawi ang ating Gilas Pilipinas sa pagkatalo dito sa Australia dahil magkakaroon pa ng rematch ang Gilas Pilipinas at gayon na rin ang Australia at hindi pa nga tapos ang laban at makakabawi pa tayo dito sa Australia dahil tinambakan tayo ng 28 points. At kahit dito sa New Zealand ay magkakaroon din ng rematch ang ating Gilas Pilipinas at napaka-importante ang dalawang rematch na ito dahil dito nakasalalay ang pagpasok ng Gilas Pilipinas sa susunod na round at kung matalo tayo dito, tapos na ang pangarap natin na makapasok sa FIBA World Cup 2027. At unang ang maghaharap sa July ang New Zealand at ang Gilas Pilipinas. Kasunod naman itong Australia at Gilas Pilipinas na mangyayari sa July 7. Ang bad news nga lang, ito talaga ang mukhang magiging problema ng Gilas Pilipinas dahil wala na sa Pilipinas o hindi na sa Pilipinas gaganapin ang mga laban ng Gilas Pilipinas at tayo naman ang dadayo sa kanilang baluarte.
Dadayo nga tayo dito sa home court ng New Zealand sa unang laban ng Gilas Pilipinas at kay na rin dadayo din tayo sa Australia sa home court naman nila, kaya naman napakabigat talaga na laban ito para sa Gilas Pilipinas at kailangan nating manalo dahil kung matalo tayo dito ng 2 beses wala na, finish na. At sa tingin nyo, makabawi kaya ang Gilas Pilipinas sa New Zealand at Australia? Maaari kayo magbigay ng komento sa comment section.